kwento. Sa tanghaling tapat merong nagmumulto. Magnanakaw nun mukha'y nakatago, ngayon'y nakabarong nakangiting aso. Ang panahon ngayon ay nakakamangha, yaong matatapat siyang nagdurusa. Ang mga pusa kalgahaman ang bulsa, parang nabubuhay na hari at reyna. Pagiging gahaman may katapusan, di talaga hahaba itong mga buhay. Si Kara David ay may kahilingan, lahat ng korap sana ay mamatay. Bakit ibang bansa talagang maunlad? Dahil opisyales ay sadyang matapat. Walang pagtataksil, walang mga korap. Kapalit ay buhay sa di pagtatapat. Dito ating bayan ang tigas ng mukha, walang magre-resign hanggang sa tumanda. Tanging kasagutan ay angang nakatakda, na lahat po sila'y tabunan ng lupa. Pagiging gahaman may katapusan, di talaga hahaba itong mga buhay. Si Kara David ay may kahilingan, lahat ng korap sana ay mamatay. Ang bayan na itong mukhang relihiyoso, sa rehiyon ng Asya tayo ay pangatlo. Sa gawang liko at mga gawang palso, pati mamamayan ginagawang bobo. Pagiging gahaman may katapusan, di talaga hahaba itong mga buhay. Si Kara David ay may kahilingan, lahat ng korap sana ay mamatay. Ang lahat ng korap sana ay mamatay. Marami talaga itong nagtatanong, anong klaseng pangulo iyong isusulong? Ang sagot ko ito, makinig sa pulong, para di ulaga dito ating layon. Ang presidente na siyang aking gusto, may pagmamahal sa kapwa-tao. Ipaglalaban ang PhilHealth na pondo, at di magbibenta ng maraming ginto. Gusto kong pangulo ayos kalusugan, may hair follicle test na kanyang susundan, para ng lahat mga mamamayan ay merong tiwala kanyang katinuan. Pagiging pangulo ay malaking bagay, dapat ang pinuno di sumasablay. Di hari ng fake news, ayos ang pag-akay sa mga balitang kaniyang binibigay. Pagiging pangulo ay pagiging ama,
Itataas niya ang ekonomiya. Taas noo tayo, puno ng saya. Gusto kong Pangulo galing Bardagulan, sa mga buwaya at mga kawatan. Dapat namumuhi galit pag nanakaw ng kaban ng bayang ating minamahal. Gusto kong Pangulo galit sa maleta na sinasabi nitong si Guteza. Ang Pangulo dapat di silaw sa pera at sinusupalpal mga balahura. Pagiging Pangulo ay malaking bagay. Dapat ang pinuno di sumasablay. Di hari ng fake news, ayos ang pag-akay sa mga balitang kanyang binibigay. Pagiging Pangulo ay pagiging ama. Dito kanyang bayang dapat ay masigla. Itataas niya ang ekonomiya. Taas noo tayo, puno ng saya. Taas noo tayo na puno ng saya. Sinong pasimuno ng gulo na ito? Di ba ang nakaupo sa malansang trono? Mga matay butlog, lutang ang bungo. Dahil sa polvoron na itinatago, may isang kasangga na lagi nang iwi. Pag nagsalita, may bula ang labi. Sa sobra niyang dunong, para siyang hari. Nasa sa social media, umay na palagi. Ang isang galamay, ilong nakabukas, na ang butas nito ang nakabalandra. Gas-gas na ang mukha doon sa kamera. Nakatanggap din daw ng mga maleta. Ang lipunang ito parang sindikato na binabayaran bawat isang ulo. Tao'y tinatakot para mapasuko, batas binabali, dangal dinuduro. May kalaban silang di mabayaran at di rin matakot, sapagkat palaban. Pinalaki siya na walang atrasan, may paninindigan hanggang kamatayan. May kakampi
nagmamalinis kanyang kapurihan. Akala matuwid at may karangalan, katapat ay sabana, di tinantanan. Ang isang babae, di daw siya buwaya, isa siyang dinosaur, bitbit ang maleta. Malapad ang mukha, genius ang tegnya, pero kung umasta ay katawa-tawa. Daming public servant na biglang yumaman, dating limahid, walang ising kuman. Ang buwis ng bayan, pinaghati-hatian ng mga buwaya na sadyang kawatan. Ang lipunang ito, parang sindikato na binabayaran bawat isang ulo. Batas binabali, dangal dinuduro. May kalaban sila, di mabayaran, at di rin matakot sapagkat palaban. Pinalaki siya na walang matrasan, may paninindigan hanggang kamatayan. May kalaban silang di mabayaran at di rin matakot sapagkat
Mahabang panahon pa ang siyang lumipas, mga kababaihan ay naging pangahas. Nais matutuhan paghawak ng armas, nais makidig malarangang marahas. Dito nabalita ang isang prinsesa, ang kanyang pangalan Prinsesa Urduha. Sa may Tawalisi ang kaharian niya, bandang Pangasinan sa bagong mapa. Mga taga-India ay lubhang nagulat, kanilang paglalakbay, kanilang nasabat. Pawang kababaihan ng sundalong pangkat, kinalakihan ng turing at tawa. Sa kanilang mata ay biglang tumambat, magandang babae na nakakagulat. Mahaba ang buhok, kayumangging balat, napakahusay sa espada at sibat. Ang babaeng Pinay, matining ang loob, hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Walang suliran, hindi matatapos, lahat kinakaya sa awa ng Diyos. Bago dumating 200 taon, ang mga Kastila nasakay sa galyon. Ang kababaihan sa libis ng nayon ay mga babailan may aral na layon. Di sila mga ngiming Maria Clara, sila'y kasing bangis nitong si Gabriela. Ang puso'y mabait para tandang sora, ngunit lumilipad na parang agila. Babaeng Pinay, matining ang loob, hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Walang suliran, hindi matatapos, lahat kinakaya sa awa ng Diyos. Ang babaeng Pinay, matining ang loob, hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Walang suliran, hindi matatapos, lahat kinakaya sa awa ng Diyos. Ang babaeng Pinay, matining ang loob, hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Walang suliran, hindi matatapos, lahat kinakaya sa awa ng Diyos. Lahat kinakaya sa awa ng Diyos. Ulan pa lang, baha agad, parang walang ginawang tupad. May proyekto raw na matibay, pero tubig di mapigil dahil sablay. May tarpaulin, may ribbon cut, may picture pa na ka-smile shot. Pero pagdating ng tagulan, ayun na naman, lubog ang bayan. Flood control, saan napunta? Bakit bahay lumalala? Budget daw ay bilyon-bilyon, naging bula parang hangin lang iyon. Flood control o flood ng bulsa, sino bang may pakinabang na? Kami ang lubog sa hirap, sila'y ayos, buhay ay sarap. May plano raw, may drainage line, pero bara di maalay. Kung saan-saan napupunta, pondo nating nabudol-budol na. Budol dito, budol doon, paulit-ulit na leksyon. Pulpul ba o sadyang ganon? Bakit lagi tayong talo?
kailangan na. Bangka mo'y baka kailangan na. Sa susunod na eleksyon naman